ang tanggapin ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dito sa lalawigan ng Sulu. Sa kabila ng inyong napakaraming trabaho at abalang schedule, mahal na Pangulo, binigyang prioridad ninyo pa rin ang pagbisita sa aming lalawigan. Ang isa sa maliit at malayong probinsya sa dulo ng Pilipinas, ang inyong pagdating ngayong araw ay nangangahulugan ng pagmamahal sa Sulu. Ating masasaksiyan ang makasaysayang araw na ito. Itinatas natin ang sagisag ng kapayapaan. Ang ating pagbaba ng armas ng ating mga kababayang tausog ay isang matibay na patunay na ang karahasan ay hindi bahagi ng aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga tausog ay hindi nabubuhay para sa patuloy na pakikibaka, bagkus kami ay naghahangad ng pag-unlad at transformasyon. Ang pagbabagong ito ay naganap dahil ang pambansang pamahalaan ay patuloy na naglilingkod at nagbibigay ng serbisyo at pangangailangan ng aming mga kababayang tausog. Ang tausog ngayon ay hindi na katulad ng mga nagdaang panahon, sir. Ang tausog ngayon ay nabubuhay ng payapa at nagsisikap at naghahangad ng kaunlaran. Mahal na Pangulo, ang programang hatid ninyo sa amin ngayon, partikular na ang scholarship na binigay ninyo at pamamahagi ng bigas sa aming mga kababayan ay napapanahon at napakahalaga para sa mga mamamayan ng Lupasug. Katuwan ng positibong hakbang na ito, ang taong 2026 ay isang krusyal na yugto para sa amin dahil formal ng sisimulan ng Sulu ang transisyon patungong Region 9. Sa darating na taong 2027, ganap na kaming mapapabilang sa Region 9. Isang bagong kabanata na haharapin namin ng may pag-asa at kahandaan. Mahal na Pangulo, ang inyong pagbisita ay higit pa sa isang opisyal na pagdalaw. Ito ay isang malinaw na patunay na mayroong solusyon sa mga hamon aming kinakaharap, lalo na sa sektor ng kalusugan, Department of Health, at sa edukasyon, Department of Education. Naghatid kayo sa amin ng pag-asa. Naipakita ninyo sa aming lalawigan ang mga tausog ng aming probinsya ay kailanman hindi napapabayaan at napag-iiwanan. Gusto ko lamang po idagdag ito dahil napanood ko kayo sa social media last night. Isinulat ko lang itong gusto kong sabihin. Sir, Mr. President, gusto ko po sabihin sa inyo, napanood ko kayo sir sa social media just last night. Isinulat ko to kaninang madaling araw lamang. Gusto ko sabihin sa inyo to. Sir, Mr. President, gusto ko po sabihin sa inyo na napanood ko kayo sa social media ang inyong mensahe patungkol sa mga kabataan na nagiging biktima ng kaharasan. Tulad ng nangyaring pananaksak sa Cavite. Tulad ng nangyaring pamamaril sa Leyte ng kapwa nilang estudyante. Pagkalunod ng mga atleta dahil marahil sa kapabayaan ng mga nakatatandang nangangalaga sa kapakanan nila. Naigting ang aking damdamin. Nakikinig ako sa isang pinuno na nagsasalita hindi bilang isang presidente, kundi bilang ama ng isang bansa na nalulungkot sa mga nangyari. Mahal naming Pangulo, kung napansin ninyo, hindi lahat ng dinadatnan ninyo nagkakagulo, nagsisigawan ng mga tao, nagsiselfie, nagkakagulo. Ang mapapansin nyo, sir, nakatitig lamang sa inyo. Pumapalakpak. Walang nagtatakbuhan. Mahal na Pangulo, ito ay sa kadahilanan na ang tingin namin sa inyo ay hindi ordinaryo. Ang tingin namin sa inyo hindi barkada. Ang tingin namin sa inyo ay isang ama na inaasahan namin sa lahat ng bagay at magiging sandalan namin sa lahat ng magiging problema ng aming probinsya. Respeto, Mr. President, ang umiiral sa aming mga tausog pag kayo ay aming nakikita. Gustong-gusto ko yung sinabi nyo na ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Tatay namin kayo. Tatay kayo ng buong sambayan ng Pilipinas. Welcome to Sulu, sir. Maraming salamat po.
Ang pangarap, direktiba at layunin ng ating Pangulo ay wakasan ng kagutuman dito sa ating bansa. Under the Walang Gutom program, dalawa yan. Meron yung food stamps, kung saan nung Thursday magkasama kami sa South Cotabato. Yun yung programa kung saan yung bawat pamilya may food redemption sila buwan-buwan, may food subsidy sila. Ito naman yung other part ng program, yung Walang Gutom Kitchen. Now, the Walang Gutom Kitchen, ang konsepto niya, it's a soup kitchen. Ibig sabihin, lahat ng taong gustong kumain ng libre at nakakaranas ng kagutuman, you're welcome to come here. And at the same time, food bank siya para sa mga tao na may excess na pagkain, mga establishmento, hindi na itatapon, kundi dadali na lang dito, ipapakain rin natin ng libre sa mga mamamayan na nakakaranas ng kagutuman. Ito na ang pangatlo, nagsimula tayo sa Manila, sa Pasay, then nagkaroon sa Cebu last week, ngayon naman sa Zamboanga, and magbubukas pa tayo ng iba't ibang mga walang gutom kitchen nationwide, kung saan may mataas na incidents ng involuntary hunger. Gusto ko magpasalamat sa ating mabuting Pangulo, si Bongbong Marcos, and secondly sa ating DSWD Secretary, Rex Gatchalian. Malaki po itong tulong, lalong-lalo na po, katulad ko, ako po ay solo parent, may 3 po akong anak. Po, mahirap talaga. Yung 3 beses, minsan hindi po talaga natutupad siya. Minsan kumakain na morning, ano na lang, pandesal, babawi na lang sa lunch and dinner. So, mahirap po talaga. Ito po programa ng gobyerno natin ngayon ay malaki talagang tulong para sa amin. Marami talaga maitutulong sa akin, lalo na sa pamilya. Katulad kanina, naghiram lang ako pambaon ng bata para pwede lang siya makapag-aral. Nung sinabihan kami na pasok kami dito, ang laking talaga ng pasalamat ko. At least mabawasan ang hirap namin sa tulong na gaya ng Walang Gutom Kitchen Program. Sa ating presidente, nagpapasalamat po ako sa mga programang binibigay nyo sa amin. Salamat sa pag-extend ng mga tulong ninyo dito sa Zamboanga. Salamat po. Itong programang ito ay nakatutulong sa akin at sa aking pamilya. At hindi lamang po para sa amin, kundi para sa mga mahirap na tao upang mabawasan natin ang mga nakakaranas nilang paghihirap sa gutom. Hindi lang po sa atin, pati sa komunidad dahil sa patuloy ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa ating DSWD Secretary na si Rex Gatchalian, maraming salamat po at naisipan nyo ang programang ito para makatulong sa aming mga mahihirap at sa patuloy na darating na sakuna sa amin para maitsan namin ang mga gutom na nararanasan, hindi lang kami, pati ang buong sambayan ng Pilipinas. Yo si Divinia ano, detetuan yo la bandera, uno de la bandera. Di mi marido, uno driver tricycle. Pidió miles de gracias, especialmente con BBM. Ya daleles na opportunity tanamon mga pobre, que walang gutom kitchen. Nibigay jo pati specialmente también la DSWD, ya kasi sila proseso kanamon, entra kada eskinita, sa kada amon mga nombre. Miles de gracias, grande ayuda kanamon. El BBM pati el DSWD. Alegre, el project ni BBM, ese walang gutom kitchen.